Hello mga ka-dears in Canada. So ayun nga, isang magandang araw sa ating lahat. At syempre para sa akin ay tunay nga na maganda yung araw na to kasi nga may good news tayo. May good news ako sa inyo. So sa dami nga na nangyari sa atin last week at mga previous weeks sa pag-job hunting natin, kaya hindi rin tayo gaano makapag-focus sa paggawa ng video or pagbablog. Mas inuna ko muna kasi yung paghahanap natin ng trabaho. At ito nga, nagbunga naman at nakakuha na tayo ng magandang trabaho. At dito nga lang din yan, malapit dito sa tinitiran natin, mga 15 minutes away lang sa bahay. At ayun, so actually pumunta ako dito kasi pinatatawag ako ng HR. Kasi nga gusto akong ma-meet nung bagong magiging boss ko. At para pumirma na rin ng mga newly hired documents. Ganun kasi dito talaga sa Canada kapag bagong hire ka, or kahit even naman sa Pilipinas or ibang bansa, kapag newly hired may mga documents na pipirmahan. Like dito sa amin sa Canada, mga tax form, tapos mga insurances, mga ganun, mga beneficiaries mo, yan, may mga form yan na dapat mong fill upan. So para pag dumating ang ating starting date, siguro mga ilang araw na training lang muna para magamay mo kung ano yung bagong work environment mo. Tapos ayun, punta ka na talaga dun sa actual na job responsibilities. So ayun nga, dito tayo, medyo nakakapanibago, pero okay lang kasi syempre ganoon naman talaga sa umpisa. Mga ninibago, parang kakapain mo uli yung environment, pero at least blessed pa rin tayo. At ayun nga, sa dami na nangyari sa atin last week, mga job interviews, yun mamaya ikukwento natin pagkatapos nito. So bali, aakyat lang muna ako saglit sa taas at ayun, saka na natin i-reveal yung pangalan ng company kasi nga syempre focus muna tayo sa goal muna natin na maging maayos yung mga unang buwan natin dito. One eternity later. So, ayun mga guys, welcome back. So, kauwi lang natin galing dun sa company o bagong company na pagtatrabahuhan natin at naging smooth naman at naging maayos ang lahat. Na-meet natin yung magiging bagong boss natin at natapos natin yung mga documents na dapat nating pirmahan bago prior sa pag-start prior dun sa first day ng trabaho natin. Actually, ginagawa yung kapag talagang first day mo na, yung nandun ka na, pipirmahan mo lang yun. Siguro hindi naman matagal yun matagal ni 1 hour. Tapos after mong pirmahan nun, diretso ka na sa kung magte-training ka pa ba or diretso ka na dun sa actual na trabaho mo. Kaya lang kasi in advance ko na ngayon, since nga napupunta naman na tayo doon at imimit natin yung bagong boss natin, pinagsabay-sabay ko na para ayun, yun nga, sabihin ko na rin sa Monday na yung ating first day at medyo excited kasi nga bagong mundo uli yun, bagong mundo na gagalawan natin. Tungkol naman dun sa type ng trabaho na papasukan natin ngayon, halos walang pinagkaiba dun sa inalisan natin. Parehas na parehas yung posisyon, yung trabaho, yung responsibility, yun at yun din. Ang pinagkaibahan nga lang is mas napalapit tayo dito sa bahay. Hindi na natin kailangan gumising pa ng maaga para mag-prepare. Kasi parang yun nga, 15 minutes lang ang layo nun dito kapag ang dinaanan natin is highway. Tapos kung idadrop naman natin si Mrs. magmula sa workplace niya, mga 10 minutes lang. So ganun siya ka-convenient at ka-accessible. Actually, dahil nga around the city lang siya, pwede kang mag-commute. Lalo ngayon, summer, maganda na yung panahon. Kapag medyo nagtitipid talaga tayo sa gas, matatry natin mag-commute. At ayun nga, sa awa ng Diyos at lagi tayong binibless na bunga yung ating pagtsatsaga mga previous week at last week. Especially last week, yun yung medyo crucial Kasi andun na lahat yung sunod-sunod yung interviews ko, job interviews ko. Tapos may mga mangilan-ngilan na nag-offer. Ilan tayong job offer na natanggap. Siguro mga 3. Tapos pang-4 itong pinili natin, yung nanalo. Kumbaga, syempre, titimbangin mo rin naman kasi though magaganda naman yun ng mga nakalatag na offer sa atin. Nga lang, pipiliin pa rin natin yung the best. Yung dun sa, itong napili ko, actually, parang kung i-rank natin,
Pangalawa to pangalawa to dun sa pinakamaganda yung yung offer. Kasi nga hindi ako nag-go dun sa pinaka masabi kong okay. Hindi ko pa rin tinignan yung figure. Mas tinignan ko yung mga job responsibilities na gagawin ko. Though nasabi ko nga kanina pares na pares to dun sa inalisan natin na company. Kaya ito yung pinili ko kasi dito hindi na tayo ganun mag-a-adjust. Medyo gamay na natin yung ginagawa natin. Siguro may mga mag-a-adjust lang tayo sa mga policy, mga bagong policy ng company, yung rules and regulation nila. Pero pagdating dun sa mga technical na halimbawa yung trabaho, yung mga software na gagamitin, alam naman na natin yun. So, yun lang, bagong pakikisama sa mga katrabaho. Yun lang naman siguro yung gagawin nating adjustment. Kaya, ito yung pinili ko. Yung una, actually sa siya, design firm, architectural design firm. Medyo kabado ako kasi wala pa akong experience sa office settings ng architectural firm dito na lang sa Calgary kasi nga never pa ako nakapagtrabaho sa firm dito, pero syempre sa Pilipinas ibang usapan yun, iba kasing setting dito, so parang hindi ko muna siya priority, though maganda yung bigayan. Tapos yung pangatlo at pang-apat naman siya sa field, more on coordination, project coordinator ang tawag. So medyo ayoko kasi nung medyo palabas-labas sa site. Ibig sabihin, especially mahirap pagka winter. Yun yung struggle doon. Kaya kung wala lang talagang choice at yun na lang yung natitira, so pwede na yun. Pero yun nga, eto binigay pa rin sa atin yung the best masasabi kong the best para sa atin, na kung saan hindi na tayo kinakailangan pa mag-adjust ng sobra. Isa nga sa pinagpapasalamat natin is yung hindi tayo nahirapan gano'ng humanap ng trabaho. Parang naalala ko, 3 weeks nang nakakaraan nung nag-resign tayo sa company, sa previous company. Tapos, pahinga lang ako ng mga ilang araw tapos nag-start na ako magbato ng mga resume. Naka-receive tayo ng mga feedback a day after or 2. Tapos ito nga, hanggang sa nakakuha na tayo ng trabaho. Siguro kung ito total natin, siguro mga in a span of 3 weeks din yung inabot ng process. Magmula dun sa pag-apply, pag-send ng mga resume, mga interviews, hanggang sa pagpirma at pag-submit mo ng job offer. Yun, mga 3 weeks din. Nagkataon lang din siguro na nasa pool natin yung peak season ng hiring dito sa Calgary, dito sa Alberta. Kasi summer season, ito talaga yung peak kung saan nag-hire yung mga company dito. Especially sa construction ngayon, in demand yung mga posisyon, mga skilled man yan or mga office jobs. Yan, maraming opening. Kaya yun siguro, na-tsempuan lang din natin. Pero kung nagkataon na winter, naku, ayokong sinasabi to, pero pagka winter kasi, it's either matumal yung pag-hiring dito or yung mga company is nagle-laid off muna ng mga empleyado. So, ganun ang nangyayari kapag ka winter. Yun, since nga napa-summer, yun naswertehan natin. Kaya thankful pa rin talaga tayo. So, yun nga ang ganap natin dito sa ating job hunting. At since nga na usapang trabaho ko yung pinag-usapan natin sa vlog na to or sa video na ito, isi-share ko na rin sa inyo kung ano yung mga naging trabaho ko dito sa Canada simula nung dumating tayo bilang isang international student. So, way back 2019 to 2020, yun kasi yung school year period ko bilang international student dito. So, ang unang naging trabaho natin is sa time baker. Nagpa-part-time tayo sa isang bake shop. Gawaan siya ng pretzel tsaka mini donut. May-ari nun is Pilipino. Napaka matutulungin ng mga may-ari na yon. Shoutout sa'yo, Madam Ping at Kuya Harley. So sila yung sila mag-asawa na tumutulong sa mga international student dito para magkaroon ng at least konting income na makakatulong sa mga finances nila. So yun nga, to cut the story short, nagtrabaho tayo sa kanila as part-time worker.
tuwing Friday ng gabi, after school, pupunta ako sa factory nila. Yun, magbe-bake tayo ng pretzel para itinda natin the next day. So, the next day naman, doon tayo naka-duty sa pwesto nila sa market. So, 2 days yun. So, bali, sa isang buong linggo, kailangan lang namin ng 20 hours. Kasi yun lang yung alat. So, ang sahod natin per hour sa kanila ay parang $15 per hour. Yun yung una nating trabaho, baker. Parang, hindi na rin kasi bago sa akin yun. Nung bata pa ako, naalala ko, elementary, sa lugar namin. Tuwing umaga bago ako pumasok ng school, naglalako pa ako ng pandesal. Yung pandesal na yun, yung kikitain ko doon, yun yung gagawin kong baon. Kaya ito, nung dumating tayo dito sa Canada, parang nagpa-flashback lang sa akin yung nakaraan. Kaya parang na-enjoy ko rin na ganun yung trabaho ko. So yun yung una nating trabaho dito. Pangalawa is nung after na tayo makagraduate, nakapagtrabaho tayo sa isang paint company. Isa siyang well-established na painting contractor company dito sa Calgary. Trabaho tayo sa kanila parang 1 year and a half din as an estimator. Yun, bago tayo tumalon or bago tayo lumipat dito sa kumpanya na inalisan natin. So yun, bali doon naman sa huling kumpanya na inalisan ko, aware naman kayo doon, napapanood nyo sa mga vlogs ko, nakarang vlogs ko, kung anong klaseng company inalisan natin. So, doon, sa inalisan kong company, ang sahod ko pala doon is parang pumapatak na, pag sa hourly, parang pumapatak na parang $30 per hour. Tapos doon sa huli, doon sa pangalawa, doon sa painting contractor, parang nasa $28 per hour. So ayan na, may mga idea na kayo kung magkano ang bigayan dito kapag sa mga ganitong industry. So yun yung tatlong naging trabaho ko dito sa Canada simula nang dumating tayo in a span of parang 5 years. Yan. Ilang kumpanya na rin, 3. So yun lang naman. Tapos ito nga tong huli, tignan natin kung saan tayo dadali ng kapalaran natin dito. Pero hopefully naman, gaya nga na sinabi ko, mukhang maganda naman talaga itong nilipatan natin. At parehas na parehas siya nung inalisan natin. Kaya sigurado ako magiging okay tayo dito. So ayun nga mga guys, paano hanggang dito na lang muna itong video natin na to or itong vlog natin para sa araw na to. Sa mga bago pa nga lang dito sa ating channel, maraming salamat at napadaan kayo at napanood nyo itong ating video. Huwag niyo sanang kalimutang i-like, share, and subscribe yung ating channel. At sa mga subscriber natin, ganoon din, maraming salamat sa inyo at sa mga comment ninyo na sobrang na-appreciate ko at ni Mrs. Maraming salamat. At paano mga guys, sa susunod na lang uli na vlog natin. At yun, God bless to everyone and see you to the next one.